The Boss Husband. Credit to the author. 1656-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa independenteng espasyo, ang lahat ay ganap na nagyelo nang makita ang eksenang iyon. Maging sina Baltimore at Harlot ay parehong biglang tumayo at pinanood si Justin papunta sa kanyang kamatayan sa pagkamangha at hindi makapaniwala. Ano ba ang iniisip niya? Hindi alam ni Baltimore kung galit o pagkalito o kung ano pang emosyon ang naging dahilan ng pagkayam niya ng mahigpit sa kanyang mga kamao. Gayunpaman, ang kanyang mga damdamin ay hindi mapanatag, na bihira. Ang mga mata ni Harlot ay puno ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay isa sa kasiyahan at kaginhawaan. Bakit ang tanga ng batang iyon? Napaluhod ng mahina si Jane, ang kanyang magandang mukha ay pumuti habang nakapikit sa kalungkutan. 2 linya ng luha ang umagos sa kanyang mukha. Kinagat niya ang pangibabang labi, walang humpay siyang umiling. Alam ko na. Alam ko na. Huli na para magsabi ng kahit ano. Ang pagpili ni Justin ay lampas sa inaasahan ng lahat. Bakit? Sa malamig na hangin, mahinang tanong sa kanya ni Athena sa nakakasilaw na boses. Malinaw ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya makapaniwala sa realidad na nakikita niya sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay naubos ang lahat ng lakas niya sa kanyang katawan. Bukod sa pag-ungol ng tanong na iyon, gulong-gulo ang isip niya. Nang ang kanyang dakilang propesya ay hindi na masabi sa kanya kung ano ang magiging hinaharap, at ang hinaharap, sa turn, ay nagdala sa kanya ng isang walang katulad na malakas na suntok, sa wakas ay nahulog siya sa isang sitwasyon kung saan siya ay naliligaw. Sa ilang kadahilanan, hindi siya nang ahas na salubungin ang mga tingin ni Justin o tingnan ang nakamamatay na sugat sa kanyang puso. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang lumuha. Nang tumulo ang isang patak ng luha sa kanyang mga mata at dumula sa kanyang pisngi, dahan-dahan itong pinunasan ng daliri ni Justin. Anong problema? Umiiyak ka. Sabi niya na may nakaka-relax na ngiti. Sa kabila ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang puso, siya ay kalmado at nakolekta. Sa halip, siya ay hindi karaniwang binubuo. Tinatanong mo ba ako kung bakit ko ginagawa ito? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Ito ay kapalaran. Dahil hindi ka maaaring tumigil, at hindi kita maaaring iwan sa kaguluhan, kung gayon maliban sa pagpatay sa iyo, ako ang kailangang mamatay. Kung ako ay mamatay, hindi ko na kailangang magdala ng anumang responsibilidad. Hindi ko bibigwin ang sinuman, at natural na hindi ko na kailangang magpumilit sa mga bagay na ito. Ikaw, at ikaw naman, ay mabubuhay ng maayos. Itinagilid ni Athena ang kanyang ulo pataas para subukang pigilan ang mga luha ngunit hindi niya magawa. Ang kamay niyang nakahawak sa sibat ay agad na nawala ng lakas at nanghina na may mahinang panginginig. Habang binitawan niya ang kanyang pagkakahawak, ang katawan ni Justin, kasama ang sibat, ay nahulog mula sa hangin. Nagulat siya saglit, at dali-dali niyang ginamit ang mga batas sa kalawakan para hawakan siya sa pwesto. Habang pinagmamasdan ni Athena ang pamumutla ng kanyang mukha, napagtanto niyang sadyang pinigilan ni Justin ang kanyang katawan na gumaling. Ang kanyang unwavering resolve restoration scripture ay matagal nang tumigil sa paggana, at sinadya ni Justin na ibinagsak ang lahat ng depensa, na nagpapahintulot sa sibat na tumagos sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, ang sibat ay pales. Hanggat hindi aktibong ipinagtanggol ni Justin ang kanyang sarili, madali itong tumago sa kanyang katawan. Sa bilis na iyon, hindi magtatagal ay huminto ang kanyang paggana sa katawan dahil sa labis na pagdurugo kahit na iba ang kanyang pangangatawan sa mga normal na tao. Isang himala na para sa kanya na makapagsalita ng malinaw na may pusong wasak. Si Justin, na sadyang hindi gumamit ng kanyang paglilinang, ay malinaw na hindi nilayo na hayaang mabuhay ang kanyang espiritu. Kung wala ang suporta ng kanyang paglilinang, ang kanyang espiritu ay dahan-daang mawawala habang ang kanyang pisikal na katawan at utak ay namatay. Ang pagpapakamatay ay hindi isang mahirap na gawain para sa isang dalubhasa sa anumang larangan.
Kahit na ang isang tao ay nagtataglay ng endless resolve restoration scripture, isang pamamaraan na halos makapagbabalik sa mga patay, walang makakapagligtas kay Justin kung siya mismo ay desidido sa paghahanap ng kamatayan. Gusto mo ba talagang mamatay? Worth it ba ang mamatay para sa akin? Sa isang bukol sa kanyang lalamunan, pinilit ni Athena ang mga salitang iyon at patuloy na umiling. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Hindi ako si Marian, at hindi rin ako 17. Nag-iisa kong inayos ang iyong pagkikita ni Marian at ginamit mo ang iyong damdamin para kay Marian at 17. Bakit mo ginawa ito? Nagsimulang humina ang paghinga ni Justin. Nakangiting sumagot siya, kahit hindi ka si Marian o 17, pinrotektahan mo pa rin at isinilang ang aking anak, hindi ba? Ginawa mo man ito para sa akin o hindi, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ko hahayaang mamatay ang sinumang babae sa iyong kaluluwa, lalo na't patayin ang ina ng aking anak gamit ang sarili kong mga kamay. Kung hahayaan kitang patayin ako, baka hindi mo ako kayang harapin. Ang perpektong pagpipilian para sa akin upang patayin ang aking sarili. Nang maramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang sigla, nanginginig ang kanyang maselang katawan, at ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa ay nagsimulang maging hindi matatag na para bang nakayanan nito ang malakas na kaguluhan. Naguguluhan siya sa isang emosyon sa kanyang kaloob-looban na hindi niya nakilala noon. Imposibleng makapag-concentrate siya. Itong lalaking ito, paanong hindi niya ako kinasusuklaman? At nagpapasalamat siya sa akin. Matalim na tinitigan siya ni Justin. Ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay nagsimulang maging medyo hindi makatotohanan at gossamery. Ang kanyang umiiyak na mukha ay nagpakita sa kanya ng isang pahiwatig ng isang nasisiyahang ngiti. Marian. Mahina niyang tawag na para bang nakita niya si Marian na nakangiti sa kanya sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, isa-isang nag-flash sa kanyang paningin ang mga alaala ng nakaraan na parang isang magandang painting. Nanginginig ang katawan ni Athena, at hinawakan niya ang kanyang mga temples gamit ang isang kamay na may masakit na ekspresyon, na para bang may nahihirapan siya. Oo, ang taong mahal niya ay si Marian, o kahit 17. Ito ay tiyak na hindi ako. Wala itong kinalaman sa akin. Bakit ako malulungkot sa pagkamatay niya? Bakit ako luluha para sa kanya? Dahil lang ba sa sinamahan ko siya sa lahat ng ito sa dilim? Hindi ba ito ang hinihintay kong pagtatapos? Hindi ba dapat ganito ang kinabukasan? Hindi ba ako naghintay ng 20,000 taon para sa araw na ito? Pero, ang sakit talaga ng puso ko. Hindi alam ni Justin na ang kaluluwa ni Athena ay nakararanas ng hindi pa nagagawang epekto sa ngayon. Tatlong kaluluwa ang nagsimulang mag-interact, magsama-sama, sumabog, nagpupumiglas, nasupil, nahati, at patuloy na nagsasama-sama dahil sa dati ng pinigilan, natutulog na damdamin. Hindi na mahalaga ang pagkakakilanlan ng babaeng nasa harapan niya. Na may kontentong ngiti, mamulong siya, Marian. Napakaikli lang ng buhay ko, ngunit napakaraming bagay ang nangyari. Ang ilan ay mabuti, at ang iba ay masama. Hindi ko na matindaan ang marami sa kanila. Ngunit nakakasigurado ako sa ilan sa pinakamagagandang bagay sa buhay ko. Nako, hindi. Ang nag-iisang pinakamagandang bagay ay ang makilala ka. Marian, kahit na gusto mo akong patayin ngayon, wala pa rin akong alaala. Ikaw, huwag mong hayaang maging malungkot o malungkot ang iyong kinabukasan dahil sa akin, dahil iyon ang magpapidama sa akin ng mas miserable kapag ako ay patay kumpara noong ako ay nabubuhay. Sobrang sakit ng ulo ni Athena. Bawat salitang binibitawan niya ay parang isang matalim na kutsilyo, na tumutusok sa kanyang ulo, na nagiging dahilan upang hindi na siya makahawak pa. Pinilit ng babae ang sarili na tiisin ang sakit at umiyak, nagtanong, bakit hindi mo ako pinigilan? Alam mo kung ano ang balak ko. Alam mo na ito noon pa man. Kung sinabi mo sa akin ang iyong pinili ngayon, hindi. Kahit ngayon lang, kung sinabi mo sa akin ang iyong pinili, baka nasway ako. Baka nagpaubaya na ako. Hinawakan ni Justin ang sibat sa kanyang dibdib gamit ang dalawang kamay. Ang napakalaking pagkawala ng dugo ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang malay, at nagsimula siyang mawala ng kontrol sa kanyang katawan. Dahil hindi ko kaya, nakapikit ang mga mata niya habang tumatawa sa mahinang boses.
Hindi ka maaaring huminto, tama. Hindi mo ba sinabi na ang hinaharap ay hindi kailanman magbabago? Hinawakan mo ang iyong misyon sa loob ng 20,000 taon, kaya paano kita hahayaan na sumuko dahil sa isang pangungusap? Ginagamit ko ang aking buhay na 20 kakaibang taon kapalit ng 20,000 taon na pinanghawakan mo. It's a good deal. It doesn't do it's not do it. Ang tanging magagawa ko, ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo. Hindi, ang babae ay mahigpit na hinawakan ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay at paulit-ulit na umiling, nawasak at nagpakawala ng malakas na sigaw. Ang lahat ng mga pangunahing Diyos ay hindi napigil ang magluksa sa katahimikan ng kanilang masaksihan ang tagpong iyon. Ang boses ni Justin ay humihina at humihina. Nananatili pa rin ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Pagkatapos kong mawala, huwag mong problemayan ang mga nagluluksa para sa akin. Sabihin mo sa kanila na wala akong silbi at nagsisisi ako. At higit sa lahat, huwag mong hayaang maging walang ina si Leia. Bago ako pumunta rito, sinabi ko sa kanya na babalik ang kanyang ina. Stop talking. Stop talking. Pakiusap ng babae, dahan-daang lumuhad sa hangin sa harapan niya. Hindi maiwasan ng mga braso nito na pumulupot sa bewang niya. Wala nang lakas na tumayo si Justin, kaya marahan siyang yumuko. Tumulo ang matingkad na pulang dugo sa katawan at pisngi ng babae, ngunit hindi niya ito pinansin at patuloy lang siyang humagulgol sa sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at unti-unting naging hindi marinig ang kanyang boses. Marian. Alam mo, minsan naisip ko na ang taong makakapatay sa akin balang araw ay maaaring ako lang. Hindi ako natalo kahit kanino, at hindi ako natalo sa iyo. Natalo ako sa sarili ko dahil, Marian, hindi kita kayang mahalin. Doon natapos ang pangungusap, tulad ng isang saranggola na may putol na tali, na lumilipad patungo sa isang malayong lugar na hindi na muling mahahanap. Sa mismong sandaling iyon, ang babae ay huminga ng napakalamig na hangin, idinilat ang kanyang matingkad na mga mata, itinaas ang kanyang ulo, at niyakap ang malamig na niyang katawan ng mahigpit. Tinitigan ng malalim ang mukha ng lalaki, na nawala na ang lahat ng palatandaan ng buhay, idiniin niya ang basang pisngi nito sa pisngi nito at masuyong hinalikan ito sa malamig nitong labi. Pinilit ng babae ang ngiti ng kawalan ng pag-asa at lamang habang sinabi niya sa mahinang boses, hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon pa man? Mamamatay ka kung mananatili ka sa akin. Matagal na akong binabangungot, ngunit ayaw mong paniwalaan ang aking mga salita. Ngayon huli na ang lahat. Ang bangungot ay naging realidad, at sinasabi mo sa akin na huwag mo na akong madamay na guilty muli, pakiusap, saktan mo ang sarili mo. Hobby, mangyaring saktan mo ang sarili mo. Huwag mo akong takutin, okay? Ang hysterical na iyak ng babae ay napunit sa hangin. Kahit anong tawag niya ay wala ng tugon mula sa malamig na katawan ng lalaki. 1657. Sa Mediterranean Sea, The Forgotten Realms. Sa loob ng kastilyo, tumakbo si Leia palabas ng kanyang silid habang hinahampas ang kanyang mga labi. Habang humihikab at naginat ay nagtaka siya kung bakit hindi siya ginaisang ng kanyang mga tiyahin noong araw na iyon. Ang maliit na batang babae ay nakatulog ng labis at nagugutom sa sandaling ito. Gayunpaman, mabuti na lang at wala siyang tiyahin para himukin siyang magsipilyo at maghugas ng mukha. Pagkatapos ng lahat, kinasusuklaman niya ang mga bagay na mahirap at nakakainip, at ang toothpaste ay hindi man lang lasa ng prutas. Nakasuot lamang ng manipis na short sleeve na t-shirt at puting shorts na tumambad sa kanyang mataba na palso at binti, lumingalinga si Leia at tumakbo sa pinakamalapit na silid ng mga tiyahin, at nakitang walang tao. Baka sa kanyang chubby na mukha ang displeasure habang iniisip kung naghapunan na ba ang lahat ng hindi niya nalalaman. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsinghot ng kanyang ilong, wala rin siyang naamoy na masarap. Hindi nagtagal, tulad ng isang maliit na ipoypo, tumakbo si Leia sa pintuan ng master bedroom at pinahihit ang hawakan ng pinto, ngunit ito ay nakalock. Sa isang iglap, napatikip siya ng mukha. Naririnig ko ang napakaraming paghinga sa loob ng kwarto. Lahat sila ay naglalaro ng taguan at hindi ako pinapansin ng kusa. Hindi biro ang lakas ng batang babaeng mataba. Sa isang malakas na paghatak, nasira ang metal na lock ng pinto mula mismo sa panel ng pinto ng mahogany.
Itong anti-gong mahogany na pinto at ang World War I era Royal Door Lock na nagkakahalaga ng daan-daang libo at 10,000 pounds ayon sa pagkakabanggit ay sinira niya, ngunit hindi niya ito alam. Pagkasipa ng pinto ng kwarto, tumakbo si Leia na sumisigaw, "Galit ako. Mga tita, anong ginagawa niyo dito?" Nang matapos siyang sumigaw, napagtanto niyang may hindi tama. Una sa lahat ng mga tiyahin at kapatid na babae ay hinuberen. Hindi man lang sila nakapijama. Lahat sila ay nakahiga sa malaking kama sa iba't ibang posisyon. Isa pa, wala na ang kanyang ama, at may kakaibang malansang amoy sa hangin. Gayunpaman, hindi na bago kay Leia ang amoy dahil nandoon ito pagkatapos ng bawat oras na gumawa ng kakaibang ehersisyo ang kanyang ama kasama ang kanyang ina at mga tiyahin. Dahil sinabi sa kanya ng kanyang lola na pagsisikap ng kanyang ama na bigyan ang kanyang maliliit na kapatid na babae at kapatid na lalaki, hindi siya nag-abala sa pag-aalaga tungkol dito. Hinaplos ang kanyang flat na maliit na tiyan, si Leia ay tumalon sa kama at sinimulang yugyugin ang mga babae isa-isa para magising sila. Sa wakas, ang mga babae ay nagising sa pagkatulala dahil sa walang humpay na panggigipit ng munting demonyo. Nang bumangon ang lahat sila ay gustong magtago sa ilalim ng kama nang mapagtanto nilang lahat sila ay nasa ganoong gulo, lalo na ang mga babaeng may malagkit na likido sa kanila. Nakuha ng grupo ng mga babae si Leia na bumaba at manood ng TV mag-isa bago abalang bumangon para bumalik sa kanilang mga kwarto para magpalit at maghilamos. Kahit na ang ilan sa mga kababaihan, tulad ni Qiang Wei at Karen, ay hindi man lang mapakali sa pag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyayari kay Justin, na, malabo nilang naalala, ay tila may ginawa para patulugin sila. Habang ang mga babae ay medyo naiistorbo, tinulungan ni Rebecca si Gavin sa bulwagan sa ibaba at sinimulang tawagin ang pangalan ni Justin. Tanghali na noon, ngunit walang tao. Sa katunayan, ito ay medyo kakaiba. Gayunpaman, ang mga babae ay hindi nakakalimutan. Kahit na may ideya si Qiang Wei at ang iba pang kababaihan, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman dahil sa takot na matakot. Qiang Wei or Roslyn. Gayunpaman, ang mga babae ay hindi nakakalimutan. Kahit na may ideya si Roslyn at ang iba pang kababaihan, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman dahil sa takot na matakot si Rebecca. Ang bawat isa ay walang pagpipilian kung hindi sugpuin ang kanilang pagkabalisa pansamantala at hayaan ang kusina na maghanda ng pagkain dahil patuloy na nagpupumilit si Leia na magkaroon ng pagkain. Si Rebecca ang higit na nagmamalasakit sa kanyang apo, kaya siya mismo ang nagluto ng isang mangkok ng dumplings para kay Leia upang mapawi ang kanyang gutom. Habang dinadala niya ito sa mesa, nanginginig ang kanyang kamay, at nahulog ang buong mangkok mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak. Isang nakakabasag na tunog ang narinig, at ang dumpling at ang mangkok ay nagkalat sa buong lupa. Sa bulwagan, nagulat ang mga babae at nagtatakang tumingin sa paligid bago lumapit para tingnan si Rebecca. Pilit na ngumiti si Rebecca at sinabing ayos lang siya, ngunit inabot ng kanyang kamay ang kanyang kaliwang dibdib. Sa hindi malamang dahilan, biglang sumakit ang lugar na iyon. Sa North Pole, tinakpan ng madilim na ulap ang kalangitan, at ang hangin ay nanunuot. Ang malaking gininto ang canopy ng Mother Tree ay kahit papaano ay nagsimulang lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Ang mga sanga at dahon ay nagsimulang maging mga tuldok ng gininto ang liwanag na naglalaho sa hangin. Ang panlabas na Titan boundary, masyadong, ay nawala ng walang bakas. Ang mga Diyos na iyon na nasa pagbubuntis pa ay walang exception, nahulog mula sa puno at nagwawala. Ang higanteng puno, na nakatikip sa langit, ay nagsimulang unti-unting bumalik sa orihinal nitong kalagayan. Tapos na, si Athena, natalo rin, ang hinaing ni Venus habang nakatingin sa lumiliit na Mother Tree. Ang mga Diyos ay, sa sandaling iyon, nakatayo sa isang ice floe, pinapanood ang eksena mula sa malayo. May mapait na ngiti sa mukha ni Hera. Wala na ang pagka-Diyos ni Zeus, nawala ng kontrol si Athena sa kanyang pagka-Diyos, at ang atin ay napinsala ng husto. Kahit na hindi pinili ng Mother Tree na bumalik sa anyo ng puso ni Gaia ng mag-isa, wala tayong kapangyarihang protektahan ito. Gaya ng sinabi niya, si Mother Tree, bilang ina ng mga Diyos, ay nauugnay sa dugo ng mga Diyos. Naramdaman nito ang pagkatalo ng mga Diyos ng labis na hindi na nito kayang panindigan ang sarili nito.
Sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa puso ni Gaia maibibigay nito ang lahat ng kapangyarihan nito sa pagprotekta sa sarili at makapagtago ng maayos. Iyon din ang protection sa sarili na anyo ng Mother Tree, na hindi pipiliin na bumagsak sa puso ni Gaia hanggang sa ito ay ganap na kinakailangan. Kung tutuusin, mas mabuting maghintay ng isa pang pagkakataong sumibol at lumaki kaysa sirain ng mga nagbubukid sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga Diyos ay hindi nagsisisi o nagagalak. Ang isang pagkawala ay isang pagkawala. Kahit na binayaran ni Justin ang kanyang buhay sa huli, hindi ito nangangahulugan na nakuha ng mga Diyos ang tagumpay. Nang walang pagbubukod, ang mga tingin ng lahat ng mga pangunahing Diyos ay nagtagpo sa isa pang malaking yelo na umaagos sa di kalayuan. Nakaluhod si Marian sa yelo, hawak ang malamig na bangkay ni Justin sa kanyang mga bisig. Tila natulala siya at nawala sa pag-iisip. Nag-iwan ng malaking butas ang kanyang dibdib kung saan natanggal ang sibat ng pales. Natuyo ang dugo, at nagyelo ang sugat. Tungkol naman sa puso niya, matagal na itong nagkapira-piraso. Natuyo na ang luha ng babae. Ang kanyang mga mata ay tila mapurol habang nakatitig sa maputlang pisngi ni Justin nang walang sinasabi o kumikilos ng kalamnan. Nililipad ng hangin ang mahaba niyang itim na buhok, dahilan para magmukha siyang malungkot at malamig. Walang nangahas na istorbohin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang tumalon si Venus ng marahan at dumapo sa ice flow na iyon. Matapos titigan ang mukha ni Justin, lumunok siya at mahinang nagtanong, "Ikaw?" Si Marian. Tila hindi siya narinig ni Marian dahil hindi siya nag-abalang sumagot sa kanyang tanong. Ang tanging ginawa niya ay yakapin si Justin nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Dumating si Hera, Artemis, at ang iba pa sa ice flow. Lahat ng mga Diyos ay tumingin sa bangkay ni Justin, buntong hininga at nananaghoy. Ang lahat ng sama ng loob at hinaing ay walang kaugnayan sa sandaling iyon. Ang muling pagkabuhay ng mga Diyos ay halos imposible, at sila rin ay pagod na. Aphrodite, huwag mo na siyang tanungin. Siguradong sobrang miserable ang nararamdaman niya ngayon. Napabuntong hininga si Apollo. Naroon pa rin ang pagka-Diyos ni Athena, ngunit dapat ay kusang loob niyang isinuko ang kontrol ng kanyang kaluluwa ngayon lang. Paano ito mangyayari? Kahit na hindi kalaban ni Justin si Athena, hindi siya matatalo sa kaluluwa ng dalawang babaeng tao, hindi makapaniwalang sabi ni Ares. Malungkot na sinabi ni Artemis, siguro dahil ang apelyido na sinigaw ni Justin ay Marian. Mukhang 17 man ito o ngayon ay Marian, hindi alam ni Athena na nagtatanim ng totoong nararamdaman para kay Justin. Nakakalungkot na hindi niya maintindihan hanggang ngayon. At ang tanging magagawa niya para kay Justin ay ibalik ang kontrol ng kanyang kaluluwa kay Marian, emosyonal na pahayag ni Apollo. Ibig sabihin ba nito ay kontrolado na ni Marian ang pagka-Diyos ni Athena? Kumunat ang noo ni Hermes. Napangiti si Artemis. Bakit? Natatakot ka ba na papatayin niya tayo? Maswerte tayong buhay ngayon. Matakot ka ba sa kamatayan? Naninigas ang mukha ni Hermes, at wala na siyang sinabi pa. Noon lang, biglang nagbago ang sitwasyon sa itaas ng ice flow. Ang tanging nakikita ay isang lalaki at isang babae na lumabas sa kawalan. Hindi lang maintindihan ng mga Diyos kung paano napunta doon ang dalawa. Ang mga bagong dating ay, natural, sina Baltimore at Harlot. Sa sandaling makita ni Harlot ang bangkay ni Justin, malungkot siyang umiling. Sa katunayan, siya ay patay na parang kuko ng pinto. Walang halaga ng pag-iipon ang uobra simula nang kitilin niya ang sarili niyang buhay. Nang masilayan ng mabuti ng mga Diyos si Baltimore, lahat sila ay mukhang tensyonado, malungkot ang kanilang mga mukha. Ikaw pala. Yung 20,000 years ago. Mabilis na nakilala ng mga Diyos na siya ang parehong dalubhasa na nagbuklod kay Zeus sa mahusay na porma sayon 20,000 taon na ang nakalilipas, at siya rin ang pumipigil sa mga Diyos na sakupin ang Earth sa unang lugar. Si Baltimore naman ay wala sa mood na pansinin sila. Nang tingnan niya ang bangkay ni Justin, nagkaroon siya ng komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang tanga naman bata. Sa huli, dead end road ka pa rin. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sa wakas ay itinaas ni Marian ang kanyang ulo sa oras na iyon. Walang pakialam ang mukha nito habang walang takot na tanong sa kanya.
Kontento ka na ba sa ganitong ending? 1658. Nang ibalik ni Athena ang kontrol ng kanyang kaluluwa kay Marian, nangangahulugan din ito na nasa huli na ang lahat ng alaala ni Athena at 17, at natural, hindi siya magiging estranghero kay Baltimore. Kung mayroong sino man sa mundo na kinasusuklaman ni Marian, si Baltimore lang iyon. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ang nag-set up ng scheme game na ito, hindi mangyayari ang sakripisyo ni Justin. Hiniling pa ni Maria na hindi niya nakilala si Justin, at hindi niya ito iniwan magpakailanman sa ngayon. Gayunpaman, hindi niya susubukang gamitin ang kapangyarihang taglay niya ngayon para hamanin si Baltimore. Alam niya na masyadong malaki ang pagitan nila ni Baltimore. Kahit nagalit siya sa kanya hanggang sa kaibuturan, gagawa lang siya ng walang kwentang laban. Ang namamatay na mga salita ni Justin ay nakaukit sa kanyang isipan. Mayroon pa siyang anak na palalakihin at maraming bagay na kailangang gawin, kaya hindi siya maaaring mamatay. Wala akong intensyon na dalhin ang sitwasyon ngayon, ngunit hindi ko mahulaan ang kanyang pinili, sabi ni Baltimore, na hindi maitago ang panghihinayang sa kanyang boses. Bagamat natalo ang mga Diyos sa kanilang labanan para sa muling pagkabuhay ng kanilang angkan, namatay na rin si Justin. Sa ganoong paraan, siya ay naiwang walang laman sa magkabilang dulo, ni hindi nakakakuha ng sinumang pumalit o hinahayaan ang Earth na maging planeta ng mga Diyos. Ngumisi si Marian at sinabing, sinusubukan mo bang sabihin na ako ang dapat namatay dito ngayon, hindi ang asawa ko? Sana ganoon din, sayang lang. Nabinaygo kita. Walang naramdaman si Baltimore bilang tugon sa mga malamig na salita ng panunuya. Ang tanging ginawa niya ay tahimik na tumingin sa bangkay ni Justin habang lumilitaw ang mga komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, nakakadurog ng puso ang resultang hinintay niya sa loob ng 10,000 taon. Ayaw ni Harlot na inisin pa siya sa mga oras na ito, kaya itinuon niya ang kanyang tingin sa mga Diyos sa gilid at sinabing, dapat itigil mo na ang pagtitig sa taong ito. Sa lakas mo, hindi ka pa rin makakalaban sa kanya kahit sa susunod na 2,000,000 taon. Ipapayo ko sa iyo na mamuhay ng mapayapa sa Earth, na ngayon ay lubhang na pinsala at laganap na kasama ng mga demonyo. Kung maaari kang mabuhay ng ilang araw, hindi ka maaaring mabuhay ng maayos. Gumawa ng isang bagay na makabuluhan sa halip na tumitig lang sa mga tao, unawain mo. Alam ng mga Diyos na ang isang figure na makakasama ni Baltimore ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa kanila, kaya hindi nila maaaring pabulaanan. Sa katunayan, kung gusto nilang mamuhay ng maayos sa Earth sa hinaharap, kailangan pa rin nilang pumunta at linisin ang kalat. Gustuhin man nila o hindi, sa anumang kaso, ang Earth ay kabilang pa rin sa sangkatauhan. Lumakad muli si Harlot sa tabi ni Marian at pinayuhan sa mahinang boses, ang iyong pamumuhay ng maayos ang magiging pinakamagandang kabayaran sa kanya. Tiyak na ayaw niyang mabuhay ka sa paghihirap, hindi ba? Hindi nagsalita si Marian, sa halip ay dinampot ang bangkay ni Justin. Pagkatapos ng malamig at mahigpit na tingin kay Baltimore, tumalikod siya para umalis. Ibabalik niya si Justin sa isla para ilibing para mabantayan niya ito magpakailanman at makasama niya. Malungkot, at tahimik ang sandaling iyon para sa lahat ng naroroon. Noon ay biglang nagmukhang sama ng loob sina Baltimore at Harlot. Sandali. Biglang sumigaw si Baltimore nang walang humpay. Si Harlot ay hindi rin makapaniwala, ang kanyang tingin ay nakatuon sa space ring sa kamay ni Justin. Sa gitna ng pagtataka ng iba, isang 7 kulay na liwanag ang nakitang bumaril sa himpapawid mula sa space ring ni Justin. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto nilang ito ay isang bagay na tila isang sinaunang tansong salamin na lumipad palabas ng singsing. Ang sinaunang salamin na iyon ay hugis itlog na ang likod ay payak at walang palamuti. Ilang tayi-sigil lamang ang nakaukit sa gitna nito, at ang ibabaw ng salamin ay kasalukuyang kumikinang na may 7 kulay na liwanag, malambot at misteryoso. Habang patuloy na naglalabas ng 7 kulay na liwanag, nagsimulang lumaki ang salamin mula sa laki ng palad hanggang 5 o 6 na talampakan ang lapad at haba. Parang naakit ang salamin sa bangkay ni Justin, patuloy itong umikot sa ibabaw nito. Nang tingnang mabuti ng mga tao, nakita nila na isang malawak na mabituing kalangitan ang nakamapa sa loob ng salamin na iyon.
Ang madilim na universo, ang hindi mabilang na mga bituin, ang umaagos na Milky Way, at ang umiikot na nebula, ay nabuhay na lahat. Ang lahat ng ito ay lubhang kakaiba dahil tila ito ay hindi isang ilusyon kundi isang tunay na microcosm ng espasyo. Ito ang walang kamatayang artifact na Kunlun Mirror. Naalala ni Harlet na mayroon pa ring walang kamatayang artifact si Justin na hindi niya nagamit. Sa katunayan, walang nakakaalam kung paano ginamit ang sinaunang immortal na sandata na hindi nakikita sa loob ng daan-daang libong taon. Natigilan din si Marian. Walang malay, inilagay niya ang bangkay ni Justin sa ice floe at kinakabahang tumingin sa umiikot na Kunlun Mirror sa itaas. May kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata. Si Baltimore, sa kabilang banda, ay umiling sa hindi makapaniwala matapos makawala sa unang pagkabigla. Paano ito posible? Ang mga immortal na artifact ay may sariling mga espiritu. Kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng lakas na katumbas ng isang great ancient immortal, o kung ang isa ay hindi isang cultivator na nalampasan ang hadlang na iyon, ang isa ay sadyang hindi kwalipikado upang makuha ang tunay na pagkilala sa mga immortal na artifact. Kahit na ang isa ay makalampas sa hadlang na iyon, maaaring hindi makuha ng isa ang artifact ng sinaunang. Ang sandata ay hindi magiging exclusive sa ilang immortal lamang. Maaaring ang batang ito, siya. Halos hindi ito maintindihan ni Baltimore. Pagkatapos ng lahat, maaaring gamitin ni Justin ang Pangu-Axe, ngunit maaari lamang niyang gamitin ang pinakapangunahing kapangyarihan ng Pangu-Axe, na kung saan ay upang sirain ang espasyo. Nangangahulugan iyon na hindi niya nakuha ang pagkilala sa Pangu-Axe. Kung hindi, hindi magagawa ng mga Diyos na labanan ang isang artifact na kasing halaga ng Pangu-Axe. Kung ang gumagamit ay hindi makikilala ng Kunlun Mirror, isang artifact na may mga espesyal na epekto, hindi malalaman ng user ang mga misteryo nito, kaya naman maaaring gamitin ni Justin ang Pangu-Axe ngunit hindi ang Kunlun Mirror. Ngayon, ang Kunlun Mirror ay kusang lumipad palabas ng space ring at nagpakita ng hindi kapani-paniwalang tugon sa bangkay ni Justin. Ang lahat ng mga palatandaang iyon ay tila nagpapahiwatig na kinilala ng Kunlun Mirror si Justin bilang bagong master nito sa ilalim ng hindi kilalang mga pangyayari. Natural, alam din ni Harlet ang mga bagay na iyon, kaya hindi niya maiwasang mapangiti. Bumaling kay Baltimore, itinuro niya ang kanyang daliri sa Kunlun Mirror at tuwang-tuwang sinabi, "Baltimore. Nakita mo ba iyon? Ang batang ito ay halatang nalampasan ang hadlang na iyon, tulad mo." Hindi niya piniling sumuko, ngunit nagawa niya rin ito. Nakuha rin niya ang pagkilala sa Kunlun Mirror. Natalo ka sa round na ito. Si Baltimore ay nanlumo at naguguluhan. Ang sitwasyon ay malinaw na higit sa kung ano ang alam niya sa loob ng 10,000 taon. Habang tumatawa si Harlet, isang bagay na kakaiba ang ipinakita sa Kunlun Mirror. Nakita lang nila na ang isang humanoid figure ay nagsimulang dahan-daang mag-condense at mag-converge sa 7 kulay na liwanag na inilabas ng Kunlun Mirror. Para bang ang mga piraso ay nagsisimula ng magdikit sa kanilang pinaka-orihinal na anyo. Habang lumilinaw at lumilinaw ang figure, napagtanto ng karamihan na iyon ang espiritu ni Justin. Inakala ng lahat na ang kanyang espiritu ay nawala, ngunit sa kanilang pagtataka, ito ay napanatili ng Kunlun Mirror. Sinasabi ng alamat na ang Kunlun Mirror ay maaaring maglakbay sa walang laman at baligtarin ang oras at espasyo, kaya tila sa sandaling nakilala nito si Justin bilang amo nito, napanatili nito ang kanyang malapit nang mawala na espiritu sa nakaraang panahon at espasyo upang protektahan ang bago nitong Panginoon. Ang mga salita ni Harlet ay hula lamang niya, ngunit walang nagmamalasakit kung ano ang katotohanan. Kung tutuusin, totoo ang nangyayari sa kanyang mga mata. Nang dahan-daang imulat ng espiritu ni Justin ang kanyang mga mata, dama po ito sa kanyang punit-punit na laman na parang banayad na balahibo. Sa paggising ng kanyang espiritu, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay natural ding nagsimulang gumana. Sa pagkakataong iyon, naging maayos ang lahat dahil hindi sinasadyang ihinto ni Justin ang Endless Resolve Restoration Scripture. Hindi nagtagal, ang espiritual na enerhiya ay galit na dumaloy sa katawan ni Justin, ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang uminit, at ang kanyang dantian ay nagsimulang mapuno.
Ang durog na puso sa kanyang dibdib ay nagsimula ring gumaling at ipagpatuloy ang pagtibok nito sa ilalim ng nakakatakot na restorative power ng Endless Resolve Restoration Scripture. Tinitigan ni Marian nang hindi kumukurap ang himalang nangyayari sa harapan niya. Wala siyang lakas ng loob na kumurap dahil sa takot na panaginip lang ang lahat. Sa katunayan, hindi siya nang ahas na gumawa ng tunog na tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay. Patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, at ang kanyang magandang mukha ay namumula. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Habang ang lahat ay nakamamanghang nanunood, ganap na nakabawi si Justin, hindi na mukhang mapatla. Nakabawi ang kanyang paghinga, at iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang iniunat niya ang isang kamay at hinawakan ang pisngi ni Marian. Hey! Mahal, huwag kang magalit. Hindi ko talaga sinasadyang patayin ka para takutin ka sa pagkakataong ito. Halos patay na talaga ako. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Marian ang kanyang emosyon at buong lakas niyang binuhat si Justin mula sa lupa gamit ang isang kamay. Pagkatapos, pinulupot niya ng mahigpit ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at humagulgol sa tuktok ng kanyang mga baga. Sa sandaling iyon, blanko ang kanyang isip. Wala siyang maipahayag kundi ang pagpatak ng luha sa tuwa. 1659. Ang ekspresyon ni Justin, sa kabilang banda, ay medyo may problema. Ibinuko niya ang kanyang bibig, napabuntong hininga siya, sige. Sige. Marian darling, ay. Alam kong masaya ka. Bakit? Ang lakas ng loob mo ngayon. Ouch! Hindi ako makahinga. Napahawak siya sa pagitan ng pagtawa at pagluha dahil si Marian ay nakahawak sa kanyang leeg sa isang death grip, kaya medyo nahihirapan siyang huminga. Buti na lang at hindi nasa panganib ang buhay niya. Kung nabuhay lang sana siya at sinakal hanggang mamatay ng isang babae sa isang mahigpit na yakap, masasaktan siya. Agad siyang binitawan ni Marian. Naluluha ang mga mata niya habang nakapaut at patuloy na hinahampas ng mga kamao ang hita nito, hindi man lang nangangahas na hawakan ang dibdib ng lalaki. Inaasar mo pa rin ako. Ang lakas ng loob mong asarin ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magpakamatay? Sino ang nagsabi sa iyong magpakamatay? Isa kang masamang tao. Paano mo iiwan ang aming anak na babae at ako at subukang umalis ng mag-isa? Hindi napigilan ni Marian ang pag-iyak. Matagal nang nawala ang malamig at malayelo niyang kilos mula ngayon dahil napakarupok niya na parang bulaklak na maaaring mamatay anumang oras. Magiliw lamang siyang niyakap ni Justin, tinatapik ang kanyang likod at hinikayat siya ng mainit na boses. May mga bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata ngunit pati na rin ang init at kaligayahan. Ang eksenang iyon ay nagpaluha maging si Venus at ilang iba pang pangunahing mga Diyos. Parang hindi na madilim ang langit at hindi na malamig ang hangin. Nang mapahinto ni Justin si Marian sa pag-iyak, sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para iwagayway ang kanyang kamay patungo sa Kunlun Mirror sa hangin. Ang Kunlun Mirror ay masunaring lumiit, nawala ang ningning nito at bumalik sa laki ng palad bago bumagsak sa kamay ni Justin at muling ibinalik ang katahimikan nito. Lahat ay tumingin sa maliit na salamin na may kakaibang tingin dahil ang naunang himala ay ginawa ng maliit at hindi kaakit-akit na bagay na iyon. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, tinitigan ni Marian ang maliit na salamin ng may pasasalamat. Inabot ni Justin upang haplasan ang ibabaw ng Kunlun Mirror ng ilang beses. Reveal a summer look, he said. Hey, thanks for your help this time, Akon. Magkaayos tayo in the future. You saved my life, so I will bring you to live a good life in the future. Tiyak na hindi kita mamaltrato, okay? Akun. Lahat, kabilang si Baltimore, ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, tila naintindihan ni Kunlun Mirror ang mga salita ni Justin habang kumikislap ito ng 7 kulay na liwanag bilang tugon. Tumawa si Justin at itinaas ang kanyang kilay. Haha, sinabi talaga na hindi maganda ang pangalan na ito. Sabi niya sa madla, sabay turo kay Kunlun Mirror. Mula ngayon, tatawagan ko siyang Little Lun. Ano ang iyong iniisip?
Maliit. Loon. Kumikislap muli ang Kunlun Mirror, ngunit sa pagkakataong iyon, 2 beses itong kumurap, na para bang 2 beses itong nagpoprotesta. Himeteya na ang karamihan. Talagang nakikipag-usap siya sa Kunlun Mirror. Hobby, naiintindihan ka ba talaga ni Kunlun Mirror? Napakurap si Marian at hindi naiwasang magtanong sa kanya ng may pagtataka. Kahit na mayroon siyang kaalaman ni Athena, hindi niya posibleng maunawaan kung ano ang Kunlun Mirror. Ito rin ay isang katanungan na sina Baltimore at Harlot ay sabik na malaman, at hindi nila maiwasang tumingin kay Justin ng may pag-asa. Tinampol ni Justin ang kanyang noo. Nako! Masyado akong nakatutok sa pagpapangalan kay Little Loon kaya nakalimutan kong sabihin sa inyo kung ano ang nangyari. Mabilis siyang nagbigay ng maikling salaysay ng mga nangyari noon. Lumalabas na si Justin mismo ay nag-isip din na siya ay patay na, ngunit pagkatapos niyang mawala ng malay, sa ilang kadahilanan, ang kanyang espiritu ay hindi maipaliwanag na lumitaw sa isang kakaibang espasyo. Ang espasyong iyon ay isang miniature ng nakaraang universo. Ito ay naging isang static na space-time na binuo ni Kunlun Mirror upang mapanatili ang kanyang espiritu. Ang espiritu ng walang kamatayang sandata sa Kunlun Mirror pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na nagpasya itong kilalanin siya bilang Panginoon nito mula noon, at iyon ang dahilan kung bakit pinili nitong protektahan ang kanyang espiritu mula sa pagkawala. Kung bakit pinili nito si Justin bilang kanyang Panginoon, ito ay natural dahil, sa sandali bago ang kanyang kamatayan, nalampasan niya ang hindi kilalang threshold at nakatapak sa isang ganap na bagong kaharian. Kung si Justin ay walang Kunlun Mirror, siya ay talagang patay na, at kung hindi man lang siya lumampas sa threshold na iyon hanggang sa kanyang kamatayan, kung gayon siya ay patay na rin. Kung nagkataon, si Justin ay may Kunlun Mirror at nagkaroon ng mga kwalipikasyon at lakas para kilalanin siya bilang amo nito. Kung bakit pinili ni Kunlun Mirror si Justin, syempre, hindi lang ito dahil sa isyu ng lakas. Gayunpaman, hindi susubukan ni Kunlun Mirror na magpaliwanag ng anuman. Ito ay ang pakiramdam ng artifact spirits, kaya hindi na kailangan para sa anumang malinaw na dahilan. Nakita ni Justin ang lahat ng nangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan noong siya ay nasa space-time ng Kunlun Mirror. Sa orihinal, gusto niyang lumabas ng mas maaga, ngunit ang espiritu ng Kunlun Mirror ay naninindigan na ipakilala ang pinagmulan at kapangyarihan ng Kunlun Mirror bago hayaang bumalik ang kanyang espiritu sa lugar nito. Ang karamihan ng tao ay hindi maiwasang mamangha sa hindi kapani-paniwalang kakayahan ng immortal na artifact. Humajejek si Harlot. Sigurado akong hindi ako nagkamali sa paghusga sa iyo. Sa wakas ay ipinagmalaki mo ang iyong sarili. Ano ang pakiramdam na lumampas sa threshold na iyon? Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi. Naiintindihan ko lang ito kahit papaano. Salamat sa tulong ng Yuching Heavenly Lightning. Kung hindi, natatakot akong magtatagal bago makarating sa threshold. Anong threshold? Nag-uusap ba kayo sa mga bogtong? Sumimangot si Marian, hindi masyadong nagustuhan ang paraan ng pagngiti ni Harlot kay Justin at may sinasabing hindi niya maintindihan. Napakamot ng ulo si Justin at bahagyang nahihirapang nagpaliwanag, Ang ibig sabihin lang nito ay ang daw na dati kong naiintindihan ay limitado sa Earth. Kapag ito ay nasa labas ng Earth o sa labas ng parallel space, hindi ito masyadong malaking bagay. Ngunit ang madilim na bagay sa Yuching Heavenly Lightning ay isang kapangyarihan ng pinagmulan ng universo, at ito ang nagdala sa akin sa pinaka-primitive na uri ng universo. Ang threshold, sa katunayan, ay ang pagtawid mula sa isang maliit na uri ng Dao patungo sa isang malaking uri ng Dao, isang cosmic, universal na uri ng Dao. Bagamat tuwirang sinabi ni Justin ang literal na kahulugan, malinaw na hindi maintindihan ng ibang naruroon ang tunay na nilalaman. Gayunpaman, may isang bagay na lubos na nakaapekto sa mga Diyos, ang katotohanang maaaring baliwalain ng isang tao ang batas sa kalawakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Yuching Heavenly Lightning na naglalaman ng dark matter. Napakalakas na ni Yuching Heavenly Lightning na may dark matter, ngunit ang dark matter ay tiket lamang sa Dao ng universo.
Iyon ay sapat na upang makita kung gaano kamahalan, kalawak, at hindi maarak ang kaharian na pinasok ng isa nang tumawid sa threshold na ito mula sa maliit patungo sa malaki. Napabuntong hininga si Baltimore. Mukhang ako ang nabigong makakita ng liwanag. May iba't ibang daw sa mundo, at lahat sila ay humahantong sa iisang destinasyon. Napakasimpleng katotohanan, ngunit hindi ko ito tunay na naiintindihan. Panunukso ni Harlot, ngayong maaari nang sakupin ni Justin ang iyong tungkulin, hindi ba't dapat ay napakasaya mo? Sa wakas, makakaalis ka na sa Earth ng payapa at ituloy ang iyong mahusay na landas. Alam ni Baltimore na ang Fox ay nagbibiro tungkol sa kanyang sarili, ngunit marami rin siyang pinag-isipan sa sandaling iyon. Ang katotohanang nalampasan ni Justin ang threshold na iyon mula sa ibang landas ay nagpaunawa din sa kanya ng maraming bagay, na isang uri ng pakinabang. Sa huli, itinaas ni Baltimore ang kanyang ulo at tumingin ng malalim kay Justin na may ngiti. You won. I'm not as good as you, but I also want to thank you. From now on, I can live in peace. Walang masabi sa kanya si Justin, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, kung gusto mong pumunta, maaari kang pumunta, ngunit bago iyon, tandaan na ayusin ang hanay at linisin ang kalat na ginawa mo. Ang lahat ng ito ay isang plano na itinakda mo, kaya ayaw kong sunduin ka. Nakaramdam si Baltimore na walang magawa. Ang batang ito ay hindi natatakot sa akin noon, at ngayon na ang kanyang lakas ay kapantay sa akin, siya ay pambihirang mayabang. Aayusin ko ang 12 Divine Gods and Demons Array. Hindi mahirap, ngunit ang mga demonyong iyon ay nangangailangan ng mga tao na hulihin at lipulin sila, kaya hindi ko sila haharapin isa-isa. Tungkol sa pinsalang dulot ng paglamig ng lupa. Tumingin siya sa mga Diyos at misteryosong ngumiti. Iimbitahan ko ang isang tao na pumunta at ibalik ang sigla ng mundo sa lalong madaling panahon. Ang pangungusap na iyon ay malinaw na nagpahiwatig ng isang bagay. Kaagad, nagkaroon ng ideya ang ilan sa mga Diyos. Dionysus. Alam mo ba kung nasaan si Dionysus? Tanong ni Hera na humakbang pasulong. Kumunat ang noo ni Harlot at nagtanong, ano ba? Sino iyon? Nakangiting paliwanag ni Baltimore, si Dionysus ito, isa sa mga pangunahing Diyos ng kanilang lahi. Ang taong iyon ay hindi mahilig makipag-away at mas gusto ang kapayapaan, kaya't palaging nakatago sa iba, umiiwas at tumatangging lumabas. Ngunit ang kanyang pagka-Diyos ay may espesyal na kapangyarihan ng bagong kapanganakan. Mayroon siyang dalawang partikular na kawili-wiling bagay, ang isa ay ang balat ng fox na isinusuot niya, na may kapangyarihang magpabagong buhay ng mga halaman, at ang isa pa ay ang kanyang tasa ng alak, na ginagawang alak ang lahat ng likidong hawak nito, kapag natapon sa mga halaman, ito ay nagiging sanhi ng mabilis na paglaki ng mga ito, sa lalong madaling panahon na ang mga halaman na na-freeze hanggang sa mamatay sa buong mundo ay mabilis na mapapawi, at ang lupa ay magiging natural. Malamig na sumangot si Harlot at mapangasar na sinabi, wala akong problema sa tasa ng alak, ngunit ang balat ng fox na iyon, kapag nakita ko ito, papatayin ko siya. Nataranta ang mga Diyos, ngunit alam ni na Justin at Marian na si Harlot ay isang nine-tailed fox at sa gayon ay agad na natuwa sa kanyang mga salita. Sa puntong iyon, nagtanong si Marian, saan nagtago si Dionysus? Hinanap siya ni Athena sa buong mundo ngunit hindi pa rin siya mahanap. Si Baltimore ay nagpanggap na misteryoso at sinabi kina Harlot at Justin, pareho mo siyang kilala. Kami. Naguguluhan si Harlot. Ako ay nasa 10,000 Demon Realm sa loob ng mahigit 50,000 taon, maaaring siya ay. Tumango si Baltimore at ngumiti. Siya ang kasalukuyang pinuno ng mga Demon Cultivator sa 10,000 Demon Realm, Desmond. Siya yun. Saka bakit wala akong napansing kakaiba sa kanya? Naguguluhang sabi niya. Ang kanyang antas ng paglilinang ay hindi mababa, kaya hindi mahirap para sa kanya na kusa na itago ang kanyang pagka-Diyos. Tumingin si Baltimore kay Marian at sinabing, tungkol kay Athena, hindi mahahanap ng kanyang Great Prophecy Technique ang 10,000 Demon Realm, lalo pa nang sinasadyang itago ni Desmond ang kanyang sarili. Natatakot ako na hindi ko siya mahahanap ng ilang sandali kung hindi ako nanunood. Itong lalaking ito, siguradong magaling siyang umarte.
Umiling si Justin at mapait na ngumiti nang maalala na si Desmond ay nalulong sa alak at napakakaibigan niya kay Thaddeus sa unang pagkikita. Bukod dito, ang huli ay hindi nagmamadali tungkol sa anumang bagay na dumaan sa Sky Tournament ng mahigpit. Nang makita niya si Harlot, natakot pa siya at direktang umamin ng pagkatalo. Ipinakita nito na wala siyang balak na lumabas. Sa anumang kaso, sa wakas ay natapos na ang 10,000 taong labanan ng tadhana. Ang mga tao at ang mga Diyos ay hahayaan ang nakaraan at sasalubungin ang isang bagong araw. Naalala pa ni Justin na itinago ni Baltimore si Jane, kaya mahigpit niyang inutusan itong magmadali at bitawan siya, kung hindi niya ito bibitawan. Natural na hindi ikukulong ni Baltimore si Jane at nangakong hahayaan siyang bumalik kaagad sa isla. Noon lamang nasiyahan si Justin. Hinawakan ng kamay ni Marian, nakangiting sabi niya, umuwi na tayo. Ngumiti siya ng matamis at tumango bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal, ang mag-asawa, tulad ng kung paano lumitaw sina Baltimore at Harlot, ang mag-asawa ay humakbang sa kawalan at nawala sa paningin ng lahat. Inalis ng mga Diyos ang puso ni Gaia, tinatakan itong muli kay Selene, at ibinigay kay Poseidon para itago. Saka sila nagkatinginan na may ngiti sa labi. Oras na para isipin nila ang mga susunod na araw, kaya nagpaalam na sila at umalis. Bumalik ang kapayapaan. Nakatayo sina Baltimore at Harlot sa kalangitan sa itaas ng North Pole, naramdaman ang pagbabalik ng init ng liwanag ng araw habang pinagnilayan at nauunawaan nila ang kanilang naranasan. Cecile, ano sa palagay mo ang pinagkakatiwalaan ng batang iyon para manalo sa akin? Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sumimangot si Baltimore at nagmumuni-muni, dahil ba sa hindi ako kasing liwanagan niya? Hindi maaaring. Ang kanyang endless resolve restoration scripture ay batay sa aking mga perception. O kaya, dahil sa kanyang kapalaran, sa kanyang Kunlun mirror, o iba pa. Napangiti si Harlot at magiliw na sulyap sa lalaking katabi niya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumalik na si Baltimore sa dati niya noong una niya itong makilala, ang lalaking mahilig mag-isip at medyo introvert. Sa totoo lang, sa palagay ko, ang nanalo, sa huli, ay hindi si Justin, o ang kanyang kapalaran, o ang kanyang Kunlun mirror. At tiyak na hindi ikaw iyon. Lumingon si Baltimore sa pagkalito at hindi makapaniwalang sinabi, kung gayon sino sa tingin mo ang nanalo. Inunat niya ang kamay niya at kinuha ang isa niya. Paghiwalay ng mga labi, aniya sa boses na parang wind chime na umiindayog sa hangin. Ito ay pag-ibig. 1660. Sa Purple Bamboo Forest ng 10,000 Demon Realm, ang purple na kawayan ay kumalusko sa hangin, na nagpapadala ng mga alon ng nakakapreskong amoy. Hinaluan ng simoy ng hangin ang isang nakakalasing na masaganang alak. Panalo ako. Haha, Kuya Song, mukhang akin pa itong inuming green bamboo alcohol. Dalawang lalaki ang naglalaro ng chess sa isang rock table sa kagubatan ng kawayan, at ang kanilang taya ay ang mga bote ng masarap na alak sa kanilang tabi. Ang dalawang iyon ay sina Thaddeus at Desmond, na kilala rin bilang Dionysus, ang Diyos ng alak. Noong nakaraang buwan o higit pa, nagsimula silang maglaro ng Zen-Iken chess. Ang dalawang iyon ay sina Thaddeus at Desmond, na kilala rin bilang Dionysus, ang Diyos ng alak. Noong nakaraang buwan o higit pa, nagsimula silang maglaro ng Zen-Iken chess sa halip na Go. Noong una, hindi alam ni Desmond kung paano ito laruin, umaasa kay Thaddeus para turuan siya. Unti-unting bumuti ang kanyang husay sa chess. Sa nakalipas na 2 araw, nagawa niyang manalo laban sa huli. Ang nanalo ay makakainom habang ang natalo ay nanunood lamang. Sa hindi malamang dahilan, ang swerte ay wala sa panig ni Thaddeus noong araw na iyon. Natalo siya ng ilang sunod-sunod na round, kaya nainom ni Desmond ang halos kalahati ng kanyang koleksyon ng alak. Nang makitang kukunin na ni Desmond ang mangkok ng alak at malayang inumin ito, sa wakas ay hindi na nakapagpigil si Thaddeus at pinigilan siya. Hoy, tahan na. Brother Song, dapat handa kang matalo. Walang otres, sabi ni Desmond habang kinakabahan niyang inilagay ang mangkok sa kanyang tagiliran.
2 beses na umubos si Thaddeus at sinabing, Brother Desmond, itong bamboo green na alak na ito ay ibinigay sa akin ng aking apo na si Leia nang bumisita siya sa akin noong nakaraang buwan. Kung uminom ka pa ng higit pa o lahat ng ito, wala na akong matitira. Handa akong aminin ang pagkatalo ko, ngunit maaawa ako sa kanya. Paano ito? Ibibigay ko sa iyo ang isa pang uri ng alak. Si Desmond ay mukhang nagkakasalungatan. Bibigyan mo ba ulit ako ng alak? Kung gusto ko, makakagawa na lang ako ng sarili ko. Sa ikalawang pagbanggit niya nito, nagngangalit si Thaddeus. How dare you bring this up? Noon, niloko mo ako ng sobra-sobra, pero naging god of wine ka na lang. Buti na lang kung nagkukunwari ka, pero pinananatili mo ako sa dilim ng matagal at tinatrato mo akong tanga. Hindi. Bawal ka nang uminom nito. Ngumiti ng mapait si Desmond. Halika na, Kuya Sung. 10 taon na ang nakalipas. Bakit pinag-uusapan mo pa rin ang nakaraan? 10 taon na ang nakalilipas, dumating si Baltimore upang ilabas si Desmond upang ibalik ang Earth. Noon lamang nalaman ni Thaddeus na ang lalaki ay si Dionysus, na malalim na nagtago ng sarili. Si Desmond ay napakaraming kaalaman tungkol sa alak, ngunit siya ay nagpanggap na walang alam sa maraming bagay, na ikinainis ni Thaddeus. Pagkalipas ng 1 taon, ginamit ni Desmond ang kanyang 2 immortal na artifact para ibalik ang karamihan sa mga halaman sa Earth upang ang biosphere ay bumalik sa normal. Matapos gawin iyon, bumalik siya sa 10,000 Demon Realm at nagpatuloy sa pag-inom at paglilibang kasama si Thaddeus. Parehong lalaki ang dalawa. Alak lang ang kailangan nila at wala nang iba. Habang sila ay nag-aaway dahil sa mangkok ng alak na iyon, lumilipad sa labas ng Purple Bamboo Forest ang isang kulay abong pilak na hugis kono na bagay na lumilipad. Nagmukha itong rocket ngunit hindi nagbuga ng apoy, kumikilos sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa Purple Bamboo Forest. Sa sandaling lumapag ang sasakyang panghimpapawid, bumukas ang transparent na takip sa itaas, at isang kaibig-ibig na batang babae ang tumalon mula rito. Siya ay tila nasa edad na 12 at 13. Ang kanyang mga pisngi ay cherub, at nakasuot siya ng asul na t-shirt, maong na shorts, at asul na sneakers. Ito ay isang kasuotan ng kabataan sa pangkalahatan. Ang pangalawang Thaddeus ay nakita siya, hindi niya pinansin si Desmond at tumawa habang tumatayo. Binuksan niya ang kanyang mga braso, mamulong siya, narito ka ba upang bisitahin ako muli, Leia? Ang batang babaeng iyon na lumaki ng napakaganda ay walang iba kundi si Leia. Kung pag-uusapan, si Leia ay halos kamukha ng 17 ngunit mas makatarungan at mas cute dahil mas maganda ang kondisyon ng kanyang pamumuhay. Bagamat hindi siya kasing ganda noong bata pa siya, mas naging matikas siya, salamat kay Marian. Lolo. Nakangiting tumakbo si Leia at binigyan ng mahigpit na yakap si Thaddeus. Nagsusugal ka ba kay Mr. Drunkard? Napasimangot si Leia kay Desmond, na nanlaki ang mga mata nang marinig ang palayaw nito para sa kanya. Hehe, oo. Nakakaawa na tuloy ako hanggang ngayon. Leia, dinalhan mo na naman ba ako ng alak ngayon? Masayang tanong ni Thaddeus. Napakamot ng ilong ang dalaga. Nagiging bote na ako ng alak sa paningin mo. Sa kabila ng kanyang mga ungol, naglabas pa rin siya ng ilang bote ng Western alcohol mula sa kanyang space ring at inilagay sa mesa. Ninakaw ko ang 3 bote ng Dalmore na ito sa cellar ni Dad. Nabalitaan ko kay Lolo Ron na napakamahal nito. Mahigit 10,000 libra ang halaga nito para sa isa. Lolo, huwag mong iwanan ang bote pagkatapos uminom, baka makita ng tatay ko. Kung gagawin niya, sasabihin niya ulit ako kay nanay. Sabi ni Leia habang nayuyugyog ang braso ni Thaddeus. Agad na naakit ang atensyon ng 2 lalaki sa alak, at tumango sila bilang pagsang-ayon. Matapos tingnan ang mga bote ng alak at purihin ang mga ito, sa wakas ay naalala nila na hindi nila tinanong si Leia tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita. Tutal, kagagaling lang niya last month. Ang agwat sa pagitan ng kanyang mga pagbisita ay medyo malapit. Leia, may iba pa ba? Tanong ni Thaddeus. Nagpout si Leia. Naalala mo na rin ako sa wakas.
Pagkatapos ay humarap siya kay Desmond at sinabing, Mr. Drunkard, talagang nandito ako para sa iyo ngayon. Gusto ni Mommy Maria na sabihin ko sa iyo na si Tita Jane ang gumawa ng spaceship para sa inyo. Gustuhin mo man o hindi na umalis o manatili sa Earth, kailangan mong makilala ang ibang mga Diyos. Gaano kabilis? Nagulat si Desmond at ikinaway ang kanyang mga kamay. Hindi ako aalis sa Earth sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan kong magpaalam sa kanila. Kailan tayo aalis? Maaari na tayong umalis. Kunin mo na lang ang chubby girl, ko para tumalon. Itinuro ni Leia ang sasakyang panghimpapawid sa likod niya. Iyon ay isang anti-gravity aircraft na dinisenyo ni Jane 7 taon na ang nakararaan. Ang bilis nito ay napakabilis, at ito ay matigas, na nagpapahintulot sa kanila na maglakbay sa pagitan ng labas ng mundo at ng 10,000 Demon Realm. Bukod dito, ang espiritual na enerhiya sa 10,000 Demon Realm ay masyadong mahina para sa paglipad, kaya ang naturang sasakyang panghimpapawid ay kinakailangan lalo na bilang isang paraan ng transportasyon. Ang eroplano ni Leia ay custom-built para sa kanya. Ang mga ordinaryong tao, sa katunayan, ay hindi makokontrol ang ganoong kabilis na sasakyan kung wala silang cultivation base. Bilang pag-alala sa kanyang dating chubby body, pinangalanan ni Leia ang aircraft na Chubby Girl. Walang pagtutol si Desmond, at gustong maglakbay ni Thaddeus sa labas ng 10,000 Demon Realm, kaya sumakay silang tatlo sa eroplano ni Leia at umalis patungo sa labas ng mundo. 10 taon na ang nakalilipas, dinala ni Baltimore si Harlett, na tumawid din sa threshold, kasama niya upang tuklasin ang hindi kilalang mundo sa universo. Mula noon, kontrolado ni Justin ang lahat ng bagay sa Earth. Ang una niyang ginawa ay walang iba kundi ang pagkuha ng Naudrum sa Sky Tower, na nagpapahintulot sa mga demonyo at mga devil cultivator sa 10,000 Demon Realm na maglakbay papunta at pabalik sa labas ng mundo. Alam na ng mga tao ang pagkakaroon ng mga Diyos, demonyo, halimaw, at magsasaka, kaya hindi na sila natakot. Ang layunin ni Justin ay ipaalam sa mga tao na hindi lamang sila ang mga pinuno ng Earth. Kung ikukumpara sa ibang lahi, ang mga tao ay mas mababa. Sa pamamagitan lamang ng pagiging maalalahanin sa mga banta maaari pang umunlad ang isang tao sa buhay. Sa ilalim ng ganap na lakas ni Justin, walang demonyo at demonyong magsasaka ang nangahas na magdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga tao, lahat sila ay nagtatag ng mga kaugnay na batas at tuntunin upang higpitin ang mga puwersang iyon. Si Hongming at ang mga nakatagong angkan sa loob ng ilusyonaryong dimensyon ay itinayong muli. Ang mga demonyo at demonyong nagsasaka sa kaharian ng Honghuang ay pumasok sa lipunan ng tao at nagsimulang makipag-ugnayan sa mga normal na tao. Sa isang iglap, ang mundo ng tao ay naging napakasigla at kawili-wili. Ang pagkakaroon ng Hongmeng, ang mga nakatagong angkan, ang mga nagsasaka ng demonyo, ang mga nagsasaka ng demonyo, at maging ang mga dragon ay hindi nalihim. Sila ay naging bahagi ng mundo. Maaaring piliin ng mga tao na sumali sa alinman sa mga puwersa hanggat tinatanggap sila. Parang naging mamamayan ng isang bansa. Ang United Nations ay mayroon ding isang espesyal na lugar sa mga puwersa, ngunit ang mga tao ay may kontrol pa rin sa kanilang sariling sibilisasyon. Sa ilalim ng pamamahala ni Justin, ang gayong layout ay lumikha ng isang mystical effect. Sa tulong ng mga magsasaka at mga demonyo, mabilis na itinayo ng mga tao ang kanilang mundo, at marami sa kanila ang nakakuha ng makapangyarihang kapangyarihan. Siyempre, isang minorya lamang ang maaaring maging mga magsasaka. Kung tutuusin, bihira ang talent at IQ na kailangan para makapasok sa soul-forming stage. Sa kabuuan, ang mga paaralan sa buong mundo ay nagsimulang magbigay ng kahalagahan sa paglinang ng pangangatawan ng mga mag-aaral dahil sa pagbabagong lakas ng sinaunang martial arts. Kaya, ang mga normal na tao ay may mas mahabang buhay habang ang ilan sa kanila ay naging mga magsasaka sa Zeneca. Tulad ng para sa iba pang mga karera, sila ay magkakasamang umiral sa pagkakaisa. Ang mga bansa sa kanluran ay hindi nabigo sa Zeneca dahil mas maraming mahuhusay na kabataan ang lumitaw bilang mga magsasaka sa pamamagitan ng pag-aaral ng kulturang Zenaikan. Leia, ang desisyon na ginawa ng tatay mo noon ay mas may saysay ngayon.
Ang sasakyang panghimpapawid ay lumipad palabas ng Sky Tower at pumasok sa labas ng mundo. Tumingin si Tadeo sa mga magsasaka na dumadaan sa kanila paminsan-minsan at napagtantong marami sa kanila ay mga kabataan. Ang ilan ay mga dayuhan pa nga. Ang paghahanap na iyon ay nagpasaya sa kanya. Sa paglaganap ng kultura ng mga cultivator at ang paglitaw ng mga demonyo at demonyong magsasaka, napagtanto ng mga pinuno ng tao at mga sibilyan kung gaano sila kaliit at kahinaan sa Earth at sa universo. Kasabay nito, napagtanto din nila kung gaano katawa-tawa ang mga alitan at digmaan sa nakaraan. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa at pagpapabuti ng kanilang sarili mapoprotektahan nila ang kanilang sarili at sumulong sa hinaharap. Sa nakalipas na 10 taon, lahat ng mga bansa ay nasa isang mapagmahal na relasyon. Ang mga nagbabanta sa kapayapaan sa lipunan ay inalis ng walang pagbubukod. Kinokontrol ang sasakyang panghimpapawid gamit ang kanyang brainwave, bastos na sinabi ni Leia, syempre. Bayani si tatay, kahit palagi siyang tinatawag ni Kuya Head na tanga. Hindi napigilan ng dalawang lalaki ang tumawa bilang tugon. Makalipas ang ilang minuto, lumapag ang sasakyang panghimpapawid sa isang paliparan sa itaas ng Mediterranean Sea. Matagal nang naghihintay si Justin sa gilid. Nakasuot ng puting kamiseta, linan na pantalon, at leather na sandals na may ngiti sa mukha, kamukha niya ang 10 taon na ang nakalipas. Tito, sumama ka kay Old Desmond. Lumapit si Justin at inakbayan si Tadeos. Wala kang manners. Tinapunan siya ng huli ng walang magawang sulyap. No wonder kung tawagin ka ng anak mo na tanga. Awkward na ibinuka ni Justin ang kanyang mga labi at sumulyap kay Leia na nagkunwaring walang narinig. Chubbs, kinakausap mo na naman ba ako sa likod ko? Kahit hindi na chubby si Leia, hindi niya naisip na baguhin ang paraan ng pagtawag nito sa kanya. Ito ang palayaw na ginamit niya ng eksklusibo para sa kanyang panganay na anak na babae. Nagpout, sumagot si Leia, iyan ang sinasabi ni Big Head Brother. Hindi mo ako masisisi. Hey! Binitiwan ni Justin si Tadeos at tumayo habang nakaakbay ang mga braso. Parang nasosobrahan na kita, gaya nga ng sinasabi ng Mommy Marian mo. Sige na. Sa tingin mo ba hindi ko alam na binigay sa'yo ng Mommy 17 mo ang Windfire Wheels? Ibigay mo sa akin. Hindi pwedeng paglaruan ng apoy ang mga bata. Agad na umiling ng malakas ang dalaga. Hindi. Sabi ni Mommy 17, kaya kong hawakan ito kung gusto kong paglaruan. Kung kukumpiskahin mo, sasabihin ko sa kanya sa susunod. Kumaibot ang mga labi ni Justin. Sa pag-iisip ng mapang-akit na titig ni 17, nagpaubaya siya. Habang nakalaylay ang kanyang mga balikat, nilinggan niya si Tadeos at nagreklamo, Tito, kaya ko ang ibang mga bata ngunit hindi siya. Nakatayo sa likuran niya, humajejek si Leia at inilabas ang 2 pulseres, sina Qingluan at Hufeng. Sa pag-activate ng kanyang True Yuan, ang mga bracelet ay naging Windfire Wheels at umangat sa hangin. Tumalon si Leia at lumipad sa isang lugar para maglaro sa Windfire Wheels. Tiningnan siya ni Desmond na may emosyonal na tingin at nagkomento, napakabata pa niya, ngunit nasa unang yugto na siya ng Tai Ching. Gaya ng inaasahan sa iyong anak. Sok-sok. Ipinagmamalaki ni Justin na marinig ito, ngunit nagkunwari siyang walang pakialam. Kumaway ang kanyang mga kamay, sumagot siya, malayo siya sa akin. Sa lahat ng mga anak ko, ang kanyang mga tagumpay lang ang maituturing na kasiya siya. Nako! Mahusay din si Rohan. Pumasok siya sa yugto ng soul forming ilang araw na ang nakakaraan. Si Rohan ay nasa soul forming stage. Pero 7 taong gulang pa lang siya ngayong taon. Pamilyar si Tadeo sa mga anak ni Justin dahil tinawag siyang lahat ng lolo. Hindi maitago ang saya sa mukha ni Justin. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagyayabang kumpara sa kanyang pambihirang tagumpay sa nakaraan. Yang Rohan. Siya ba ang anak mo kay MS Roslyn? Tanong ni Desmond nang maalala niya ang pangalan. Tumango si Justin. Oo. Bilib siya sa martial arts. Kahit hindi siya kasing talino ni Chubbs, magaling siya. Well, kung si Leia lang sana ay kasing sipag niya.
Si Rohan ay sobrang concentrated sa cultivating kaya nakalimutan niya ang pagkain. Kung ginawa niya iyon, baka umabot pa siya sa mas mataas na stage ngayon. Tama na. Sinampal ni Thaddeus ang ulo ni Justin. Lead the way. Hindi ko na kayang makinig sa pagyayabang mo. Tumawa si Justin at gumawa ng gesture. Sumunod ka sa akin, kuya. Bagamat ang kanyang paglilinang ay umabot sa hindi pa nagagawang taas, nagawa pa rin niyang magkaroon ng mga anak kina Marian, Roslyn, at Jane sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap. Higit sa lahat, nanganak pa si Marian ng mga kambal na kapatid. Nang ipanganak ang kanyang anak na lalaki at anak na babae, si Justin ay tuwang-tuwa kaya lumukso siya sa hangin at muntik ng matamba sa buwan. Para naman kay Roslyn, nanganak siya ng isang lalaki 7 taon na ang nakalilipas, habang si Jane ay nagsilang ng isang anak na babae sa parehong taon. Sa isang pagkakataon, si Justin ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki at 3 anak na babae. Bagamat naiinggit ang ibang mga babae, ang tanging praktikal na paraan upang sila ay magkaanak ay upang mapabuti ang kanilang paglilinang, kaya't lahat sila ay nagsikap. Si Justin ay hindi nagmamadali dahil sila ay may mahabang buhay. Habang nagkukwentuhan habang naglalakad, hindi nagtagal ay nakarating ang 3 salok na matatagpuan sa Hilagang Kanluran. Doon, nagaganap ang isang beach party. Ang pamilya at mga kaibigan ni Justin ay nagsasaya kasama ang mga pangunahing Diyos. Nang makita nila si Justin at ang 2 pa, binati nila sila sa isang palakaibigang paraan. Sa dagat ay isang napakalaking itim na sasakyang pangkalawakan na kahawig ng isang tipikal na UFO. Tito Song, Desmond, nandito na kayong 2. Nakasuot ng puting chiffon dress, lumapit si Marian at nakangiting tinanggap si Thaddeus. Ang kanyang napakarilag na hitsura ay tila mas malumanay pagkatapos ipanganak ang kanyang mga anak, habang ang kanyang figure ay naging mas masigla. Maging si Justin, na kasama niya araw-araw, ay mabibighani pa rin niya paminsan-minsan. Haha! Marian, bakit nandito ang lahat? Ito ay parang palm, sagot ni Thaddeus. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ay karaniwang may kani-kanilang mga bagay na dapat asikasuhin, kaya sila ay mananatili sa mga lugar sa buong mundo. Sa katapusan ng linggo lamang sila magtitipon sa isla. Gayunpaman, lahat sila ay naruroon sa araw na iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.